Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po muli ay nasa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po ang ating panginilayan ay ang Ebanghelyo mula sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At we welcome po all of you, lalo-lalo na po ay mga nasa dito sa Zoom, mula po sa iba't ibang mga parokya ng Biblical Apostolate ng Archdiocese ng Maynila. Ganon din po sa mga kapatid na nasa Facebook Live po. Welcome po sa inyo lahat. Kung taga-saan po kayo, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Alam po natin na ito ay hindi po isang gawain lamang para meron po tayong pangpatay oras, kundi ito ay para sa ating kapakanan, especially spiritually and also para sa ating pong preparation para maging mga masigasig na Bible apostles po sa ating pong kani-kanilang mga parokya. Kaya po tayo po magsisimula sa ating panalangin na lilit po sa atin ni Sister Lynn Mateo. Muted po kayo, Ate Lynn. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father in heaven, thank you for the gift of another day, for unconditional love, for abundant blessing, for forgiveness in all our sins. Thank you for being our Father, Savior, Provider, Healer, and Protector. We trust in you, our Almighty Father, that there's no problem, no rejections can make us fall, because you are always there to hold and care. We humbly come before you with thanksgiving in our hearts, asking for your never-ending mercy. Make us instruments of your light, love, and peace. Guide us to always walk in your path and be a source of faith, hope, and love. We ask you to bless, guide, and protect our Biblical Director, Father Adonis Saclolo, and our Assistant Biblical Minister, Sister Lacys Navarro, and all the Biblical Coordinators and members, including those who's joining us right now through Zoom and FB Live. Father in heaven, let your will be done. We ask this through Christ our Lord, and through the intercessions of our Blessed Mother Mary. Amen. The Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ganyan po ating tawagin ang presensya ng banal na Espiritu. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina,
Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon ating pakinggan ang Ebanghelyo sa darating na linggo na babasahin para sa atin ni Brother Elson Tolentino. Brother Elson? Yes po, sister. Narinig po? Yes po. Ayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Tinawag niya ang 12, isinugo sila ng tag-dalawa-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ng mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Brother Elson. Ngayong ating pagnilayang ang ating napakinggan na Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang tao. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make
their darkness bright? Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Ating napakinggan, nabubuo ng atensyon ang ating pong director, si Father Adonis Aclolo, sa kanyang exposition tungkol po sa gospel ng darating na linggo. So magandang gabi mga Bible Apostles, Biblical Coordinator. Pasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan na naman tayo ng panahon at buhay upang magkatipon, magnilay sa kanyang mga salita. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay buhay. At ito'y nagbibigay buhay. Kaya nga sa tuwing nagninilay tayo, nagba-Bible sharing, biblical spirituality, lectio divina, no, kahit ano pang ginagawa nating mga aktibidad, no, patungkol sa salita ng Diyos, palagi tayong tumatanggap ng buhay, no? Ngayon itong ebanghelyo natin ay napakaganda, no, sapagkat ito'y ebanghelyo kung saan makikita natin ang panawagan sa atin ng Panginoon na tayo ay isinusugo upang magpahayag, no? Sa simula nitong ebanghelyo na ito doon sa verse 7, medyo kulang sa Tagalog, saka sa ibang English version medyo kulang, pero yung ibang English version ng Biblia kompleto, kasi sa Greek kung saan isinulat itong ebanghelyo, ang literal na sinabi rito, tinawag ni Jesucristo sa kanyang sarili, no? Sa ibang English version sabi ron, he summoned to him o to himself the 12, no? At ito ay mahalaga kasi ito yung susi nitong ebanghelyong ito, no, na walang makapagmimisyon
kung hindi muna siya tatawagin ni Jesucristo sa kanyang sarili. Ano bang ibig sabihin na tinatawag tayo ni Jesucristo sa kanyang sarili? No? Na makabahagi si Kristo, tanggapin siya sa ating buhay at maranasan yung kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga halimbawa sa John chapter 1, yung sumunod yung mga unang alagad kay Jesucristo, kailangan nilang manirahan. Sabi ni Jesucristo, come and see. No? Hali kayo at makikita ninyo, at sila ay naging kasama ni Jesucristo ng isang buong araw. Ang ibig sabihin dito, tinatawag tayo ng Panginoon na magkaroon muna ng pakikipagtagpo sa Kanya. Ito ang unang susi. Walang pwedeng magmisyon kung hindi nakatagpo si Jesucristo. Sa ating mga Bible apostles, Bible coordinators, ang unang-unang mahalaga ay meron tayong karanasan kay Jesucristo. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan, natanggap natin yung kanyang pag-ibig at pagmamahal, natanggap natin yung kanyang patnubay. Ito yung susi. No, yung salita ay nagiging laman sa ating buhay. At ito yung unang-una. No? Kailangan muna tayong tawagin ni Jesucristo sa Kanya. Kaya nga tayong lahat na naririto ngayon, no? Mga naglilingkod sa simbahan, mga missionary, no? Kung babalikan natin yung John chapter 15, pag binasa natin sa John chapter 15, anong sinabi ron? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya nga kung nandito man tayo sa biblical apostolate o sa anumang community nyo, evangelization, halimbawa ng Neo-Catechumenal Way o mga katekista sa parokya o mga nasa ministry ng parokya, lector, commentator at kung ano-ano pa, isa po ang tatandaan natin, hindi tayo ang pumili. Tayo ang pinili. At ito yung election of God at napakaganda nito. No? Napakaganda nito. Parang ihiniwalay ka sa marami no, dahil meron siyang gustong gawin sa'yo. Kung babasahin nga po natin yung second reading no, sa darating na linggo kasama na itong ebanghelyo, sabi ron sa sulat sa mga taga-Epeso, sabi ron, pinili ko na kayo bago pa likhain ang mundo. At na ito'y napakaganda, ibig sabihin nasa isip na tayo ng Diyos. Bago niya palikhain yung araw, yung buwan, yung bituin, ang bawat isa sa atin na naririto ngayon ay nasa isip na ng Diyos. Meron siyang disenyong napakaganda. Kaya napakaganda nito dahil minsan nag-aalangan tayo sa ating sarili, baka wala akong kakayanan, wala akong kapasidad, no, baka hindi ako karapat-dapat dito, bago lang ako, wala akong alam. Kaisipan ng tao yun. Kasi talaga ang katotohanan, ang Diyos ang pumili sa atin at alam niya at kilala niya kung sino tayo. Pag nagpatuloy po tayo, tinawag niya yung 12. No? Yung 12, kung titignan natin, isang community na ito eh. Pero nung tinawag sila pa isa-isa, nung tinawag sila individual lang sila, pero ginawa silang iisang katawan. Kaya naging isang komunidad. Bakit mahalaga ang komunidad sa misyon? Ang komunidad ay mahalaga sa misyon sapagkat ang komunidad ay ang simbahan. Ang ibig sabihin, pinapadala ng Diyos hindi individual na tao. Pinapadala ng Diyos ay ang simbahan. Kaya nga kung ano man ang gawin natin sa ating ministry, sa ibang ginagawa nating pagmimisyon, evangelization, mga biblical seminar, Bible study, kasama natin yung simbahan. Ito yung tatandaan natin. No? Kaya nga po nag-iingat tayo no, sa mga ating sinasabi, sa ating pinapangaral, dahil hindi lang dala-dala natin yung ating sarili. No? Isinugo tayo ng Jesucristo at dala natin yung simbahan. At itong 12 ay isinugong dala-dalawa. Ito yung tinatawag na 2x2. No? Kung iisipin ninyo parang imposible ito, walang dala, paano sila mabubuhay? Ako po ay nagpapatotoo kasi ilang beses ko nang naranasan to. Sa aming seminary, once in a while, no? Papadala kami ng 10 araw, 2 linggo na walang dala, walang pera, at pupunta kami sa kung saan-saan. Minsan natutulog kami sa kalsada. Ako naranasan ko matulog sa kalsada, sa bus terminal. No, kahit pari na ako, hindi pa rin minsan kami tinatanggap ng mga tao. At naranasan namin, at totoo itong salitang ito, dalawa-dalawa. Pero bakit ba dalawa-dalawa? No? Unang-una, sa Biblia, halimbawa pag binasa natin sa Lumang Tipan, nagiging valid yung testimony o yung pagsaksi kapag dalawa. Kapag isa lang ang tumistigo, hindi paniniwalaan sa korte ng mga Hudyo, hindi. Kung maaalala ninyo yung kasaysayan ni Susana,
no, na siya ay isinakdal nung dalawang matanda at pinaniwalaan ng bayan yung dalawang matanda kasi dalawa sila. Mabuti na lang nandun si Daniel, no? Pero ang ibig lang sabihin, bakit dalawa-dalawa? Para itong pagsaksi, itong testimony ay valid. Second reason, pangalawang rason, bakit dalawa? Kasi para magkatotoo at may patotoo yung ipinapahayag nila. Kasi ano ba yung ipinapahayag? Pag-ibig ni Jesucristo, no? At itong pag-ibig ni Jesucristo, sinamarize ito ni Jesucristo, no? Ano sabi ni Jesucristo? Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. At sa mga pangangaral ni Jesucristo, sinasabi niya, patawarin mo ang iyong kapatid, intindihan mo ang iyong kapatid. Kung magpapahayag lang tayong mag-isa, parang hindi nagkakatotoo. Nasaan yung kapatid na minamahal mo? At kapag dalawa, nakikita nila at totoo itong pinapangaral nito, merong pag-ibig sa gitna nila. O kaya nga dala natin yung simbahan, no? At mahalaga ito para sa atin. No? Kaya nga sa ating Bible apostolate, no, sa lalo na sa biblical apostolate natin at sa iba mang komunidad, no, inaayos natin na magkaroon ng hindi lang iisa sa isang parokya. Mahalaga dalawa o tatlo. Bakit? Sabi ni Jesucristo, dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ko, nandun ako sa gitna nila. No? Kaya nga palagi, no, sa bylaws, yung ibinigay ni Father, Father Rolly sa atin, palagi ang biblical Father, apostle. Ha? yung inyong sound medyo may problema. May replay? Hello, meron pa ba? Meron po, Father, parang robot. Hello? Ganun pa rin. Hello, meron pa, sister? Meron pa po, Father. Hello po, sister. Sa akin po, medyo okay naman po. Hindi ko Oo. po sure. Baka sa'yo, sister, baka nag-i-interrupt yung internet mo. Okay. Okay Sige, lang. okay. Amin din po, okay lang po Okay dito. yan, okay. Okay, sige. Apo, thank you po. Papatuloy po tayo. So, sinasabi nga natin sa ating mga biblical apostolate, mahalaga hindi lang iisa, no? Kaya sa ibang mga katekesi, sa mga evangelization, mahalaga hindi lang iisa, no? Dahil para sumaksi, no, kailangan dalawa o tatlo sapagkat si Jesucristo ay nasa gitna nila, no? Okay. At pagkatapos ng sinabi ni Jesucristo, ngayon, ipapadala ko kayo para palayasin ang masasamang espiritu, no? At alam natin yung masasamang espiritu, no, ito yung espiritu ng kalaban, no? Para nakawin yung mga anak ng Diyos, no? Para dumihan, no? Para wasakin yung plano ng pagpili ng Diyos sa bawat isa. At ito yung misyon ng mga apostol, no? Pero bago gawin ito, sabi ni Jesucristo, pero wala kayong dadalin, ha? Sabi niya, magdadala lang kayo ng baston, kahoy na baston, at magsusuot lang kayo ng sandalyas. Ito yung dalawang sinabing dadalin nila. No? Anong ibig sabihin nito? No? Unang-una, yung baston ay mahalaga, no, sapagkat itong baston, alam niyo ba itong baston ang ginamit ng Diyos para buksan ang dagat na pula. Ito ring baston ang ginamit ng Diyos para pabukalin yung tubig sa bato doon sa disyerto. Ito rin yung baston na inihagis doon sa tubig ng Mara, no? Pag binasa natin yung kasaysayan sa Mara at Meribah, uhaw na yung mga tao pero hindi sila makainom dahil mapait yung tubig. Kailangang ihagis yung baston para tumamis yung tubig, no? Sa Kristyanismo, ang baston ay simbolo ng Diyos. 'Di ba? Pag binasa natin yung Psalm 23, 'di ba? Sabi ron, your staff is my consolation. Your staff consoles me. 'Di ba yung sa salmo ng mabuting pastol, sabi ron, ang baston mo, Panginoon, ay nagbibigay sa akin ng konsolasyon. At sa Kristyanismo, itong baston ay ang krus ni Jesucristo. Kahoy na krus. Sapagkat kung sa lumang tipan, binuksan ng baston yung dagat na pula, yung dagat na pula, kumakatawan sa kamatayan, yung krus ni Jesucristo ang nagbukas sa kamatayan. Dahil sa krus ni Jesucristo, winasak niya yung kamatayan, bunga ng ating mga kasalanan. Pangalawa, sa krus ni Jesucristo, dumaloy sa kanyang tagiliran dugo at tubig, no? Para yung mga taong uhaw, no? Pinag-usapan natin nung nakaraan, uhaw, may malalim na pagkauhaw sa espiritu, sapagkat ang tubig ay buhay para bigyan ng buhay. At yung mapait na tubig, ito yung pait ng kasalanan. Kaya nga mapait ang buhay ng tao, mapait ang buhay natin, tayo ay nagdadalamhati, tayo ay malungkot. Wala nang lasa
Ayaw na nating gumising sa umaga, wala nang lasa ang mga relasyon. Wala nang lasa yung ating ginagawa, wala nang tamis. No, bakit? No? Minsan dahil sa kasalanan natin o sa kasalanan ng iba o dahil sa problema, kailangan ng krus na aalisin itong pait ng kasalanan para maging matamis muli. Yung mag-asawa ay mag-usap muli. No? Kaya nga, mahalaga pinapadala sa kanila ay baston. No? Baston. Ito yung baston na kumakatawan, no, sa sa lakas ng ating Panginoon. Pangalawa, pinagsusuot sila ng sandalyas, no? Yung sandalyas, kapag ang mga Israelita ay alipin, wala silang sandalyas. Pero ang Israelitang malaya may sandalyas. Naalala ninyo sa talinghaga ng Alibughang Anak, yung bata naging alipin siya ng magbababoy. Kaya nung umuwi siya sa bahay niya, wala siyang sandalyas. Ang sinabi ng ama, bigyan siya ng sandalyas. Pag binasa naman natin sa Exodus chapter 12 verse 7, ito yung gabi na yung mga Israelitang alipin ay lalaya na. Kaya anong utos ni Yahweh ng Diyos? Hawakan ninyo ang inyong baston at isuot ang mga sandalyas. Ibig sabihin sa gabing ito, hindi na kayo alipin. Lalaya na kayo. No, itong paglaya na ito, Passover, pagtawid, merong itong purpose. No, kapag binasa natin yung Ephesians chapter 6 verse 15, sabi roon, wearing the sandals, which is the seal to announce the gospel. Sabi ni San Pablo ron, isuot ninyo ang inyong sandalyas na tanda ng pag-aalab ninyo para ipahayag ang mabuting balita. Sinasabi ko nga dahil pinalaya tayo sa pagkaalipin ng Diyos, sa maraming pagkaalipin, sa kasalanan, sa kamalian, sa kadiliman, yung karanasan ng pag-ibig na ito yung magpapaapoy sa puso natin para, sabi ni San Pablo, dalin ang mabuting balita. At ito yung pinapadala. Ngayon sabi niya, wag na kayong magdala ng pagkain, wag kayong magdala ng pera, wag kayong magdala ng lukbutan. Ano ibig sabihin nito? Parang nakakatakot, parang kasi tayo, 'di ba, tayo mga tao gusto natin palaging sigurado. Kaya nga pag mag-outing tayo, magpi-picnic, 'di ba? Ang dami natin dala. O kaya pag pumunta tayo sa hotel, libre yung breakfast. No, tanghalian may bayad na. Kung ano yung kinain natin ng breakfast, ibabalot pa ng mga Pilipino yan para sigurado pag namasyal, may dala. Ito yung tao. Gusto lagi ng tao ng kasiguraduhan. Kaya nga meron bag, no, nalalagyan, no, lalagyan para siguraduhin yung buhay, pera, at tinapay o pagkain. Pero ang sabi ni Jesucristo, huwag niyong dalhin ito. Bakit? Kasi ito yung karanasan ng bayang Israel. Sa disyerto wala silang pagkain, wala silang tinapay. Pero naranasan nila yung lakas ng Diyos, yung providensya ng Diyos dahil pinaulanan sila ng tinapay mula sa langit. Wala silang pera, no? Wala silang lalagyan ng pagkain. Pero ito yung sinasabi, no, sa misyon, hindi natin kailangan nung ibang saligan, ibang pundasyon. Ang kailangan nating dalhin ay hindi pera, hindi lukbutan, no? O kung hindi kung ano paman. Ang kailangan nating dalhin ay yung karanasan sa Diyos. No, kasi minsan nasa isip ng tao, dapat meron akong ganito, dapat meron akong ganito, may ganitong programa, may alam akong ganito. Pero minsan, mahalaga sila, nakakatulong, pero hindi sila yung pinakamahalaga, no? Dahil ang mga unang naghatid ng balita, talagang naging dukha. Naging dukha. No, kasi kapag wala ka na itong mga bagay na ito, ikaw ay dukha, ikaw ay mahina, ikaw ay walang-wala. No, pero dahil ikaw ay mahina, sabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, doon malakas ang Diyos. Kaya minsan, no, kung titignan ninyo, maraming mga Bible apostles, so yung mga ibang tao na kilala ko na nagmi-mission, minsan sinasabi nila, bakit kung kailan pa ako nag-mission, naglingkod sa simbahan, saka pa nangyari itong problemang ito? Nawalan ako ng pera, nawalan ako ng negosyo, natanggal ako sa trabaho. Kung iisipin natin, oo nga, bakit no? Bakit kaya? Siguro ito yung sagot nasa ating ebanghelyo. No, parang ipapahayag natin hindi yung tagumpay natin sa trabaho, hindi yung mataas na pinag-aralan natin kung bakit marami tayong pera. Para hindi natin ipahayag yung mga yon. Minsan kailangan talagang mawala. Hindi yung katalinuhan natin, hindi yung sarili nating galing. Minsan kailangan mawala o kailangan ipakita sa atin ng Panginoon na walang kapangyarihan yun. Hindi pwedeng tumawag yun sa mga tao para magbalik loob sa Diyos.
ang kailangan ay maging dukha tayo sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Beatitudes, naalala ninyo, mapapalad ang mga dukha. Naghahari sa kanila ang Diyos. At ito ang ibig sabihin, no? Kasi kapag mayaman ng tao, ang kayamanan hindi lang yung material na pera. Minsan mayaman tayo sa talento, mayaman tayo sa galing, magaling tayo magsalita. No, marami tayong alam, marami tayong nabasa. Minsan, kapag doon nang galing yung pagpapahayag natin, yung tao baka sa atin maniwala o sa galing natin maniwala. Pero baka hindi sila maniwala sa Diyos. Ngayon, ang totoong misyon ay hindi natin dalin yung mga tao sa atin sarili. Sinabi ko na natin to nung mga nakalaang biblical spirituality kasi yung simula nitong ebanghelyo natin, tinawag ni Jesucristo sa kanyang sarili itong mga alagad. At hindi yung gusto niya sa mga tao na maaabot natin, tawagin yung mga tao ngayon sa kanyang sarili, hindi sa atin. Sinabi pa dito na Jesucristo, huwag kayong magdadala ng dalawang damit. Anong ibig sabihin nito? No? Of course, unang-unang kahulugan ay para may pampalit, no? Para sigurado ka. Pero alam natin, pinag-usapan na natin to, yung damit ay simbolo ng pagkatao. No, alala natin yung babaeng dinudugo ng 12 taon, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesucristo, gagaling na ako. At lumabas yung kapangyarihan ni Jesucristo nung nahawakan yung damit. Bakit? Kasi yung damit ay kinakatawan yung tao. No, the cloth represents the person. Naalala natin si Elias, no? Nung ipapasa niya na yung pagiging propeta niya kay Eliseo, ibinigay niya yung damit, yung balabal kay Eliseo. So ang ibig sabihin dito, wag dalawa yung damit, ibig sabihin isang pagkatao lang. Wag dalawa, wag pa iba-iba yung pagkatao. Kung sino ka, kung paano ka minahal ng Diyos, kung sino ka nung tinanggap ka ng Diyos, at kung sino yung katauhan mo, ayun ang gusto ng Diyos, ayun yung minahal ng Diyos, at ayun yung pinili ng Diyos na magpahayag. Hindi natin kailangang mag-iba ng muka. No? Kasi minsan talaga ito yung panganib, no? Kapag ka medyo mga mayayaman, halimbawa yung pinagpapahayagan natin, parang nag-iiba yung ating katauhan. O kaya naman parang yung mga kakilala ko, no, mga kakilala kong tao, minsan may grupo silang sinasamahan, dito iba ang ugali nila. Pagpunta ron sa ibang grupo, iba na naman yung ugali. Dalawa ang damit, dalawa ang pagkatao, hindi ito kailangan sa mission. Sa mission, kung sino yung taong iniligtas ng Diyos at tayo yun. Yung ating pagkatao ang minahal ng Diyos at tayo yun, ayun ang kailangan natin dalhin. Hindi yung ibang pagkataong nasa isip natin o hindi yung katauhan na ine-expect ng mga tao. Hindi kailangan yun. Sabi pa rito, kung saan kayo tumuloy, manatili kayo ron. Huwag magpalipat-lipat. At ito yung mahalaga, no? Bakit? Kasi minsan, no, ang may idea tayo ng pagmimisyon, no, ayon dun sa isip natin, dapat ganito, dapat maayos, dapat ganito yung mga tao nakikinig, dapat kumpleto sa gamit, no, dapat na-appreciate nila yung pagsasalita ko, dapat pumapalakpak. Ayun yung nasa isip natin eh. Pero bakit sinabi ni Jesucristo kung saan kang lugar pinadala, dun ka lang? Kasi minsan, yung ine-expect natin wala. Minsan parang hindi tayo very indifferent yung mga tao, minsan inaantok, minsan yung akala nating marami, 3 tao lang pala. No, minsan may desire sa puso ng mga nagmi-mission, baka hindi ito yung lugar sa akin, lilipat ako. Eh sabi ni Jesucristo, hindi. Wag palipat-lipat, diyan ka lang at diyan ka tinawag ng Diyos, no? Ang ibig sabihin nito, yung Diyos ang naghahanda ng pagmimisyonan natin at hindi yung ayon sa ating ideya at isip, no? Ito yung sinasabi, no? Kaya nga, ito inilatag ni Jesucristo, itong mga bagay na ito. At pagkatapos nun, humayo na sila. At meron silang kapangyarihan, no, na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Pero yung kapangyarihan na yon ay hindi sa kanila, no? Kung hindi galing kay Jesucristo, dahil tinawag sila ni Jesucristo sa kanyang sarili at yung kapangyarihan ay nanggaling sa kanya. Totoo, maaring wala tayong makikitang mga demonyo, mga sinasapian ng demonyo, yung mga possess, pero yung mga kasalanan ay mga demonyo, yung demonyo ng galit, demonyo ng kahalayan, demonyo ng katakawan. Minsan,
karanasan natin ito, yung mga pumupunta sa bahay-bahay. Minsan nag-aaway yung pamilya, di ba? Kapag dumating ka ron at nag-Bible sharing kayo ron, nagpahayag kayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan. Kahit yung mga tao ron, hindi nila alam bakit sila naging payapa. Bakit? Dahil ba sa atin? Hindi. Sa kapangyarihan ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Napapalayas yung mga demonyo. Minsan naman ako, naranasan ko, isang beses nagkakatok kami sa mga bahay. Nung nagkatok kami sa isang bahay, nagbukas yung lalaki at nag-share kami ng buhay namin, pinahayag namin salita ng Diyos. Nagpasalamat yung lalaki, sabi niya sa amin, alam niyo ba kung hindi kayo dumating, magpapakamatay na ako. Biruin mo, kung hindi namin tinugon yung panawagan ng Diyos sa araw na yon para mag-mission, may isang buhay na nawala. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, sa tuwing meron tayong schedule na pagmi-mission, pagba-Bible sharing, ipagamit natin yung buhay at katawan natin sa Diyos. Kasi meron nang naghihintay. Meron nang naghihintay. Kapag ka sa anumang dahilan ay huminto tayo at sumuko, maaring ayaw ng parish priest o hindi tayo appreciated ng parish priest. At kapag nanghina tayo o kaya naman may inuna tayong pakikipagtagpo sa ibang kaibigan o kaya umuulan, ngayon tag-ulan, no, tinatamad tayo. Isipin natin ito, may naghihintay at pinagtaksilan natin yung kaluluwang naghihintay. Kaya nga kahit pagod tayo, no, marami tayong ginagawa. Yung oras na naka-schedule, ayun yung panawagan ng Diyos, no, para tayo ay mag-mission doon sa lugar. Dahil may kapangyarihan magpalayas, no, ng masasamang espiritu at diablo ang salita ng Diyos. Sabi ron, at nagpagaling sila ng maraming may sakit. Of course, may kapangyarihan talaga magpagaling ng mga pisikal na sakit ang Diyos, ang salita ng Diyos. Pero maraming sakit ang tao ngayon na maaring hindi pisikal. No? Maraming tinatawag na sakit sa mental health, no? O sakit sa espiritu, kaya maraming depressed, no? O may sakit, no, sa kahulugan ng buhay kaya gusto nang mag-suicide, yung kinukwento ko nga kanina. May kapangyarihan, no, na magpagaling ang Diyos, no, sa pamamagitan natin. Kaya mga kapatid, itong ebanghelyo natin, no, kung i-summarize natin, una, sila ay tinawag. Nung tinawag sila, ang tawag sa kanila mga disipulo. When they were called by God, they became disciples. Pero hindi sila palaging disipulo na sumusunod lang kay Jesus. Isang araw, kailangan nilang maging apostol. At yung literal na kahulugan ng apostol ay isinugo. May panahon na tinawag, pero may panahon na isusugo. At tayong lahat ngayon, no, may panahon na tinawag tayo ng Diyos, pero may panahon din na isinusugo tayo. Pero dapat din nating isipin, hindi natatapos yung pagiging disipulo natin o tagasunod o nakikinig kay Jesucristo. Kailangan natin yun. Araw-araw kailangan muna natin maging disipulo, nakikinig kay Jesucristo. Kailangan nating buksan yung ating mga Biblia, pakinggan si Jesucristo. At saka tayo magiging apostol, isusugo. Hindi pwedeng paghiwalayin. No? Bagamat itong sa ebanghelyo natin, parang natapos na yung pagiging disipulo nila. Hindi. Sa araw na yon, disipulo sila, at nung lumapit sila kay Jesucristo, pinadala sila, naging apostol sila. At ito yung nangyayari sa atin. Kung hindi tayo mananalangin, kung hindi natin bubuksan yung ating mga Biblia at pagninilayan yung salita, hindi tayo disipulo. At ano yung dadalhin natin sa mga tao? No, kaya nga sabi ko kanina, ang susi, tinatawag muna ni Jesucristo tayong lahat sa kanyang sarili. Maging disipulo bawat araw. Manalangin, buksan yung pandinig, buksan yung mata, at saka maging apostol, at saka gawin yung ating mission. No? Kaya nga, itong mga apostol na ito, wala silang dala-dala. No? Kung maalala niyo sa Acts chapter 3, may namamalimos kay Pedro at kay Juan sa labas ng templo, isang lumpo. Nanghihingi sa kanila. Anong sabi ni Pedro at ni Juan? Ginto at pilak wala kami. Wala kaming maibibigay. Pero ibibigay namin sa iyo kung ano yung meron kami. Sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. At malinaw ito. Sa mga apostol, alam nilang wala sila. Kung susukatin lang sa sukatan ng mundo, wala kaming pwedeng ibigay sa iyo. Hindi ko nga pwedeng ibigay sa iyo yung galing ko, yung kakayanan ko. Pero isa lang yung meron ako na pwede kong ibigay sa iyo, maaari kong ibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. Kaya mga kapatid, ngayon kung titignan natin, talagang ang tinatawag ni Jesucristo ay yung mga dukha.
yung mga mahihina, no? Sabi nga ni San Pablo, no? Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Yung mga walang sinabi, sabi rin ni San Pablo, pinipili ng Diyos yung mga hangal sa mata ng mundo para pahiyain yung matatalino. Pinipili ng Diyos yung mga mahihina sa mata ng mundo para pahiyain yung malalakas. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Huwag tayong maiskandalo sa ating sarili o huwag natin tignan ang ating mga sarili. Yung ating kakayanan, nakakaya, hindi natin kaya. Kasi sa Diyos hindi mahalaga yon. Mas gusto niya nga yun. No, upang kung meron mang mangyaring mabuti sa pinagmimisyonan natin, sabi ni San Pablo at sinasabi rin sa atin ngayon, hindi natin luluwalhatiin ang ating sarili. Hindi rin tayo luluwalhatiin ng mga tao. Ang luluwalhatiin nila ay ang Panginoon. Tandaan natin, si Jesucristo nung niligtas niya yung mundo, hubad siya. Wala siyang dala-dala. Inalis pati yung kahuli-hulihang saplot ni Jesucristo. Pero nung nakahubad si Jesucristo, nung walang-wala na siya, doon niya nailigtas ang mundo. Bakit? Ano ba meron kay Jesucristo sa krus? Ang meron lang kay Jesucristo sa krus ay ipinagkatiwala niya yung buhay niya sa Diyos Ama. At ito yung panawagan sa atin mga Bible Apostles, mga kapatid. No? Minsan, maganda at mabuti ring makita natin yung ating kawalan, yung ating karukhaan. It is okay to see our poverty, our shortcomings. Pero hindi sana maging dahilan yung para huminto tayo sa mission. Maging catalyst nga yun, maging push. Pwede nating sabihin, ayun pa nga sana yung magtulak para tayo ay magpahayag. Sige po, pwede na tayong dumako sa pagbabahagi. Maraming salamat po, Father Ado. At ngayon po, ang unang pong share po natin ay si kapatid natin, Princess Faith Sornito po. After her, meron na po nakapila. So ngayon, ready na po yung dalawa nating sharers po. Si Sister Maureen po from Sydney, Australia po. So go ahead po, Princess. Mukha walan siya. Princess? Kung wala po siya, Sister Maureen, are you ready po? Kayo na lang po para di po Opo. mawala. Opo, Yes, so, sister. sis. Opo. Maraming salamat po. Sige, sandali lang po. Ayan. Sandali lang po. Opo. Ayan, okay. Ayan. Good evening po sa lahat. Good evening, Father Ado. Good evening, Sister Lacey. Thank you sa privilege na ako makapag-share ulit sa gabing ito. Ang ano ko po, doon po sa sinabi sa reflection na gagawin ko ay na-touch po ako doon sa sinabi ni Father Ado na hindi tinitingnan ng Diyos ang kakayanan mo, kundi kapag tinawag ka niya ay umano ka lamang, sumagot ka or sumunod ka lang at pakinggan mo lang yung kanyang tawag at kasi gagamitin ka niya. Totoo po yun kasi po katulad ng nasabi ko noon na gusto ko yung ako lang yung tagasunod. Pero meron pong dumating po yung time na isang araw, kasi po yung meron ako mga kilala mga families dito na may mga anak na mga 6, 5, 4 ganon children na hindi po binyagan, hindi sila binyagan. Pero mga Katoliko naman ang mga magulang kaya lang hindi napabinyagan yung mga bata. So, ang inano ko po, ang inumpisahan ko, sabi ko, pabinyagan ko kaya itong isang bata. Kasi alam ko na yun lang ang kaya ko, isang bata lang. So, ginawa ko po, dinala ko sa parish priest namin, tapos sa pabinyagan yung isang bata. Tapos hanggang sa sinabi nung isang magulang na gusto niya rin niyang pabinyagan yung 4 na anak niyang maliliit. Yung mga bata 2, 3, 5, and 7 years old, puro lalaki. So, nung ano po yun,
pumunta naman ako sa parish priest na ano ng suburb na kung saan sila nakatira at napabinyagan ko rin po yung ano yung 4 na bata hanggang sa naging 16 na yung napabinyagan kong bata na may mga teenagers at saka may isang 20 years old recently lang. Natutuwa po ako kasi kung hindi ako kasi sabi po nung parish priest na sinabi nung nalaman niya may mga bata pa marami pang bata na hindi nabibinyagan, sabi po ng parish priest sa akin na that is your mission to have them baptized, sabing gano'n. So natanim po yun sa isip ko pero alam niyo I didn't act on it. Hindi ko pinakinggan kasi nga may takot ako na hindi ko kaya. So ang nangyari, tumagal pa siya pero alam niyo yung ano na hindi ako pinapatahimik hanggang sa naisip ko, I think kailangan ko talagang gawin ito, kailangan lakasan ko yung loob ko. So nagdasal ako na bigyan ako ng mga tamang tao na lalapitan para magawa ko yung dapat kong gawin. At totoo naman po, binigyan ako ng Panginoon ng nilid niya ako sa mga tao na dapat kong puntahan. At yun nga po, napabinyagan ko naman yung mga bata at ang ano ko lang po, kung hindi ko sinunod yung parish priest o hindi ko naisip na as a Christian dapat obligasyon ko yon na na 'pag nakitang gano'n, na sa gano'ng situation dapat ako'y tumugon sa aking obligasyon. Kung hindi ko po sinunod na ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at ginawa niya akong instrumento para yung mga batang yon ay ma-baptize at malapit sa Kanya. Ngayon po ay okay naman yung mga bata, kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa paggamit niya sa akin kahit na sa aking konting kakayahan at kahinaan bilang tao. Salamat po. Good evening po. Good evening po, Sister Maureen. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Parang mukha nandito po ulit si Princess. Go ahead, Princess. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin po, ang share ko po is bago po ako maging server, since 2015 po ako naging part ng apostolado ng Panalangin Kabataan. Since then po, parang kasi konti lang po talaga youth sa amin dati. Tapos, bago pa lang po ako, tapos since konti nga po yung youth, ako agad po yung naging officer dun sa apostolado ng Panalangin na sa mura pong edad, parang hindi ko pa po kaya. Pero po, dahil nga willing ako na mag-serve kay Lord, pinilit ko po na maging officer. Tapos, ayun po hanggang sa ngayon, marami na pong organization yung napuntahan ko. Kasi nga po, konti nga lang yung youth dito sa amin dati. Tapos po, naging Bible Apostolate po ako. Noon po, nung 2017, nung nandito sila sister nag-preach pa sa amin, ako na po yung naging coordinator. Kasi nga po konti lang po talaga yung youth. So wala pong choice kundi ako po yung piliin na maging coordinator. So gino ko na naman po kahit na hindi ko po alam, hindi ko po kaya kasi wala pa po akong experience maging leader. Tapos po hanggang ngayon, coordinator pa rin po ako kasi nga po parang umuusbong pa po yung ano namin umusbong pa po yung youth namin. So since then po parang ang dami ko nang na-encounter na mga youth sa amin. Tapos nakakatuwa po kasi naging part po ako na, sa pagiging naging part po ako sa buhay nila na isa po ako sa nagturo sa kanila ng Word of God na nanggaling kila sister yung mga, tinuturo namin. Tapos po hindi po ako makapaniwala ngayon na napagtanto ko po na ang galing ni Lord mag-guide kasi kahit na wala po akong alam sa pagiging leader, siya po yung alam ko po na siya po yung nag-guide sa akin para mas dumami pa po yung youth sa aming parokya. Yan lamang po. Maraming salamat, Princess. Ngayon po, ating papakinggan ang ating recap mula sa ating brother, si Brother
Roland Andrew Cruz po from Aurelia Fatima Bacot. Brother Roland. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaunting recap lamang po no sa napakagandang pagbabahagi ng ating mga kapatid, lalo tigit ng napakagandang pagpapaliwanag sa atin at ni Father Ado. Ano po? So ito po no ang ating pagbasa ang ebanghelyo no sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon po. Ang kabuod-buuran po nito ay panawagan ng Panginoon na isugo tayo para tayo po ay magpahayag, no? Kung nabanggit nga po ni Father kanina na sa ebanghelyo na ibang translation, no, binanggit doon na tinawag ni Hesukristo sa kanyang sarili, no? He summoned to himself ang 12. Ito ay pagpapakita na bago pa man tayo magmisyon, no, ito ay tayo ay tinatawag ng Diyos patungo sa kanyang sarili. Walang makapagmimisyon kung di muna tinawag ng Panginoong Hesus patungo sa kanyang sarili. Ito yung tinuturing at sinasabi na susi, no? Na makipagtagpo muna tayo sa Panginoon bago tayo magmisyon. Magkaroon tayo ng karanasan sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesukristo, makatanggap ng kanyang kapatawaran, maramdaman ang kanyang pagmamahal, at maging buhay na patotoo sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. No? Ayon nga sa John chapter 15, hindi tayo ang pumili, no, sa ating mga sarili. So hindi tayo ang pumili sa Diyos, sa Panginoong Hesus, kundi tayo ang kanyang pinili. This is an election of God, no? Tinuturing na hiniwalay na tayo sa marami dahil sa misyon na ibibigay sa atin ng Diyos. Napakaganda rin po no binanggit ni Father Ado sa second reading din natin, no? Sulat sa mga taga-Efeso, binanggit doon na pinili na tayo bago pa man likhain ng mundo, no? Tunay na ang Diyos ay may nakahanda ng magandang disenyo, isang disenyo para sa ating lahat, at Diyos na ang pumili sa atin. Sa pagtawag sa 12, ito ay pagpapakita ng pagbuo ng isang komunidad. Tinawag sila isa-isa, subalit sila ay nabuo bilang 12, no? Bilang isang komunidad. Sapagkat pagpapakita ito na mahalaga sa misyon ang isang komunidad, no? Sa ating pagmimisyon individually ay dala po natin ang komunidad, dala natin ang simbahan, no? At tayo ay isinugo ni Jesus mula sa kanyang sarili. Ang dala-dalawang pagmimisyon din po, no, ay patunay din na tayo ay may kasamang nagpapatotoo sa ating pagpapahayag, no? Ayon po sa Biblia sa Lumang Tipan, nagiging valid, nagiging tunay o totoo ang isang testimonya kung may 2 testigo na nagsasalita tungkol dito o sumasaksi, no? Ang isa nga po ay upang mapatotohanan ang pangangaral na ibinabahagi, no? At yung at may pag-ibig, pagmamahalan sa gitna ng 2 nagmimisyon na ito, no? Sabi rin po ng Panginoon sa 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon ako sa kanilang gitna, no? Binanggit din po dito na wala ang mga apostol na dadalhin at sila magsusot ng sandalyas at baston lamang. Ipinaliwanag po sa atin na ang baston ay simbolo ng Diyos, katulad ng pinahayag sa Psalm 23, no? Tungkol sa mabuting pastol, no? At ito rin ay pagpapakita ng kahoy na krus ni Jesus, tulad ng baston na nagbukas sa dagat na pula, no? Ang krus din po ay pinagbukalan ng tubig, no? Para sa mga nauuhaw. Pinagmulan ng daan tungo sa kaligtasan mula sa pagkaalipin, sa kasalanan at kamatayan. Dahil sa kasalanan o problema, minsan kailangan talaga natin ng krus na siyang aalis ng pait ng tubig ng buhay, no? Pait ng buhay natin. Ang sandalyas din po ay simbolo na kung tayo magsusuot nito, no, ayon sa Biblia, ang ating pagkaalipin ay nawawala. Ito ay simbolo ng isang malayang
tao, no? Malayang Israelita, may sandalyas. Kaya nga po, sa Exodus 12:7, sinabi doon na ang Israelitang alipin na lalaya na ay kailangan niyang hawakan ng kanyang baston at isuot ang sandalyas. Wearing of sandals is also a symbol of the preaching of the gospel. Ang hindi pagbanggit ng Panginoon Jesucristo na hindi magdadala ng kahit ano, pagkain, pera at lukbutan, no? Ito yung mga securities, no, sa ating pagmimisyon, dahil ang pinakamahalagang ating dalhin ay ang ating karanasan lamang sa Diyos. Makakatulong ang mga ito, subalit hindi ito ang mahalaga. Sapagkat ang mga unang naghatid ng mabuting balita ay mga dukha, mahihina at walang-wala. Katulad niya na nabanggit ni Apostol San Pablo, kung kailan ako ay mahina, doon ako malakas. Ang ating ipagmamalaki ay hindi ang ating sariling galing sa ginagawa nating pagmimisyon o sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. O walang bagay dito sa mundo na ito ang ating maipagmamalaki, kundi ang ating pagiging dukha sa harapan ng Diyos upang sa pamamagitan ng ating kahinaan, sa pamamagitan ng ating karukhaan sa harapan ng Diyos, siya ay ang maluwalhati at mabigyan ng papuri. Di sila yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, ano po, na yung hindi sa galing natin sila maniniwala dapat, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pagpapadala sa atin ng Diyos sa kanila, kaya natin sila aakayin pabalik tungo sa Diyos. No, ang hindi pagdadala ng dalawang damit ay panigurado na o pagpapaliwanag na ito ay simbolo ng pagkatao, na idalhin natin kung ano ang ating pagkatao na tinanggap ng Panginoon Jesucristo nung tayo ay kanya ipinadala, yun lamang ang ating ihaharap din sa iba, sapagkat sa pamamagitan nun, nakikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, no? At kung saan sa pagmimisyon din daw po, minsan kung saan tayo tumutuloy, kung saan tayo ipinadala, minsan hinahanap din natin yung mga securities, no? Securities ng buhay na sana maganda ang matutuluyan, maayos na makakainan, no? Subalit sa pagmimisyon, kung saan tayo tinawag ng Diyos, kung saan niya tayo dinala, tayo ay manatili at hindi tayo ang pipili, no? Sapagkat may rason, may dahilan kung bakit tayo doon dinala. Ang mga disipulo, nagsimula po sila bilang mga disipulo, sila ay sumusunod at nakikinig katulad ng ating ginagawa ngayon. Subalit pagkatapos nito, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na maging mga apostol, na tayo rin ay isugo, no? Lumabas at magmisyon, no? Sapagkat may panahon na tayo'y tinawag at may panahon din na tayo'y isusugo. Subalit ang dalawang bagay na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya't sa kahuli-tulian, sinasabi sa atin, huwag natin ikahiya o isipin na wala tayong kayang maibigay sa ating misyon. Pero sa pamamagitan ng ating kawalan, karukhaan, kahinaan, ay patuloy nating naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nito, no? At tayo ay kanyang pinalalakas sa ating pagpapahayag. Gamitin natin ang ating kahinaan upang mas matulak pa tayo upang magpahayag ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Roland. Ngayon po, Father Adolfo po. Ngayon po tayo ay magtataas ng ating mga panalangin. Kung sino man mga kapatid, no, dito sa Zoom, no, nais magtaas ng panalangin o may nais kayong ipanalangin, may mga humihingi sa inyo ng panalangin, ito po yung pagkakataon. Mag-unmute po kayo, bukas yung video at itaas ang inyong panalangin. Panginoon, naway patnubayan mo po kami sa lahat ng aming gawain at maunawaan nawa namin na ang lahat ng nangyayari sa aming buhay ay naaayon sa iyong kalooban. Gabayan mo kami sa araw-araw at maganap nawa ang iyong kalooban sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo at patatagin ang aming panampalataya
sa kabilang ng meron po kaming pinagdadaanang mga suliranin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa panahon ngayon, marami sa amin ang disipulo. Turuan mo kaming maging matapat sa panawagan na ito upang sa pagdating ng panahon, kami ay maging handa sa iyong pagsugo. Turuan mo rin po kami maging tapat sa aming sarili at makita ang mga katangiang nakita mo sa amin. Maraming hadlang sa panawagang ito, malampasan po sana namin ito sa iyong tulong. Marami ang mga taong iyong tinalaga na aming makasalamuha at mapabahaginan ng iyong salita. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo ngayon na ibinahagi sa amin ni Father Ado. Sana po maibahagi po namin ito sa aming kapwa at maisabuhay namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Maging karapat-dapat po sana kaming makarating sa aming pupuntahan kahit gaano man ito kakipot at ang aming dadaanan. Pagpalain niyo po kami sa aming paghihiwalay-walay ngayong gabi at ituro mo sa amin ang tamang daan patungo sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinataas ko po ang aking sarili. Naway maging asin at ilaw ako sa aking mga kasama. Naway bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para makasunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin aming nabanggit, gayon din yung mga panalangin nakatago sa aming mga puso, sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po ating pakinggan ang mga announcements from ating secretary si Tere Maitem. Magandang gabi po. Salamat po, sister. Salamat po, Father. Magandang gabi po sa ating lahat. Reminder lang po ulit, paalala po, next week na po, July 19 to 21, ang inaabangan po ng lahat ng ating Biblical Annual Retreat. So sa St. Michael's Antipolo Retreat House. Ayun po. So reminder po para sa mga nakapag-register na po, ay nakapagbayad na po through GCash, paalala po ni Ate Lani na kung pwede po paki-screenshot po yung proof of transfer po ninyo and pakisend po sa kanya and indicate na lang po kung saan galing parokya at saka pangalan po ng mga nakapagbayad. And regarding po dun sa number of naka-register na po para sa ating retreat, meron na po tayong 95. So sabi po ni Father, hanggang ngayong Friday po, yung pinakahuli po nating deadline para po sa mga nais pa pong sumama. So kaya po pwede pa pong humabol kung meron pa pong 25 na gusto pa pong sumama. Open pa po ang ating listahan, ang retreat house para po sa inyo. And yun nga po, reminder lang po ulit na yun po yung ating monthly formation dahil wala po tayong other gathering dahil yun po ay sa ikatlong linggo. Ikatlong Sabado na rin po ng buwan. So yun na rin po yung magsisilbing ating monthly formation, ang gathering po ng ating ministry. And para po sa mga nakapag-register na po, sa mga nais po na kumuha po ng souvenir shirts, pakisabi po sa inyong mga coordinators kung ano po yung size. At worth 300 pesos po pala iyon. So regarding po sa design, ihahabol po namin, isisend po namin po sa inyo.
kung ano po yung magiging final draft po, design po ng ating shirts. And so ito po, panawagan naman po para sa iba na hindi po Bible coordinators, hindi po Bible apostles. Sobrang open po kayo, willing po kami. Open po ang aming ministry kung gusto niyo pong sumama sa aming retreat. Ayun po. Maraming salamat po. Yun lang po, sister. Thank you, Tere. Maraming salamat din sa iyo. Father Ado, any other comments po? May Yung, meeting ba tayo next Tuesday? yes, meron tayong biblical spirituality pa rin next Tuesday. Every Tuesday na po kasi to dahil mahalaga ito sa atin. Ito yung pagninilay natin ng salita ng Diyos, no? Meron pa po tayong biblical spirituality next week. Hindi na siguro to matatapos, no? Pero nakausap namin kasi yung retreat house. Yung unang deal ay 100 slots, no? Pero pagka lumampas tayo ng kaunti, wala naman pong problema, no? Sila Tire kasi nakuha na nila yung plan ng room assignments, no? At kaya naman siguro yung ganong bilang, no? Kaya po inaanyayahan, no? Ini-encourage na hanggang sa Biyernes magpa-register. Ngayon, sasabihin ko po yung time kasi mahalaga po na makapag-register tayo at mahanap na natin yung mga rooms sa July 19, Friday ng 5:30, no? Kasi po yung 6 dinner na po dahil ang simula ng ating session ay 7 p.m. no? And then of course after 7 p.m. 8 to 9 meron tayong Sacrament of Reconciliation o Confession, no? Mahalaga po iyon, no? Kaya itong mga araw na ito, mga linggo na ito, pwede po tayong mag-examination of conscience, no? Para matulungan tayo doon na makapag-avail na itong sacrament with a really good, no, and authentic intention. Kay Sister Laces, meron po kayong i-announce? Wala naman po, Father. Just to remind them about our programs po sa Ambilia ngayon. Tuwing Sunday ng 8 p.m. Ganon din po sa Kalakbay ng Pamilya, Monday, Tuesday at Wednesday. Monday and Tuesday from 10:15 to 11 ang reflection ng Gospel from one of our biblical apostles ng Archdiocese. At bukas po ang ating Bible study tungkol po sa sacraments in the Bible po. Na sa mga balat ako po yung mag-share. Ako po yung magpapahagi po bukas. So yun po mga kapanalig na tuloy. Kapatid, sana po mag-share po kayo din at mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you po. Ayun po, isa pa po pala yun. Isa sa ministry natin na pinagkatiwala sa ating Archdiocese ay maging involved tayo sa media evangelization, na ito nga po yung ginagawa natin, no, sa Radio Veritas. Kaya po siguro may mga panahon na kailangan na namin kayong i-guest, no? Kasi kami po yung mga host sa Anchor, pero kailangan natin ng mga guests, no, from our ministry na mag-share at magbabahagi, no? Although itong ating biblical spirituality ay media evangelization na rin dahil ito'y nasa FB at sa ating YouTube, no? Kaya pakishare po itong FB page natin at yung ating YouTube channel. Ngayon kung wala na po, tanggapin natin ang pagbabasbas mula sa Panginoon upang tayo dalhin sa mapayapang gabi ng pagpapahinga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Malaking kayong lahat, kayo din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening po. Good evening po, Father. Good evening po, mga kapatid. See you Good next week evening po. po. Thank you po. Thank Father. you. Thank you. Bye po.